Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk is Blood. Pag-usapan natin mga kababayan ang ating Presidenteng Marcos and the President's Men. Bakit ko nasabing and the President's Men? Kasi po mga kababayan, maalala nyo, may isang balita na nag-fellowship ang Presidente at ang mga ilang miyembro ng House of Representatives. Nag-fellowship. O anong pinag-usapan sa fellowship? Baka nag-Bible study kasi fellowship. Baka naman para at least maprotektahan ng Pangulo sa mga kademonyahan ng mga Duterte, o di ba? At nung kanyang kapatid na si Senator Baba, okay? So, ano kaya napag-usapan doon ng kanyang mga President's Men? O, di ba? Kaya tinawag nating President's Men. At the same time, mga kababayan, this is all about the President Marcos na sinasabi ni Pusit na hindi marunong maging presidente ang nakaupo ngayon. Oo, hindi po talaga magaling na presidente ang ating Pangulo. Oo, pinatunayan po yan ng presidente natin. Hindi siya talaga mahusay maging presidente. Oo, papatunayan natin yung sinasabi ni Pusit. Okay? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. And special shout out to all our OFWs, sa mga men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. At muli ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, tumutulong at sumusubaybay sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil like the Dutertes. Okay, so eto po mga kababayan, sinasabi ko sa inyo kanina na nagkaroon po ng fellowship. Yung fellowship daw po na yan, in defense of the Marcos administration, sabi ng PCO, matagal na po yan na naka-date. May date sila. Ngayon nagkataon lang na kung saan ang daming impeachment complaint against your VP Pusit. So iisipin ng mga Dutertes, nag-uusap-usap na sila. Kasi sabi ng Pangulong Marcos, wag nyo na i-impeach. Pero sabi naman ni Bersamin, yung opinion ng Pangulo ay opinion niya lang yan. Pero yung opinion na yan ay ginagamit ngayon ng isang religious group in support of the statement of the President. Pero hindi po ako naniniwala Meron pang behind that Kaya nga yung kabilang kampo na nagrarally dun sa EDSA, na ginawang kubeta ang EDSA, itong mga DD-sheet, sabi nila mga kababayan, tignan nyo lang po itong posting na yan. Tignan nyo ha. Papakita natin sa inyo kung ano nang ginawa ng mga DD-sheet dyan sa sinasabi ng isang religious group na sila ay mag-i-stage ng rally, prayer rally. Yan po, tignan ninyo, breaking news. Yan. INC magsasagawa ng rally para kontrahin ang impeachment. Tignan nyo. Na-twist na. Nagamit na kayo ngayon. Di ba? Sabi nyo, you are in support of what the President's statement is. Pero dito, Sara Duterte. Kaya nga, takot ba kayo sa mga Duterte? Mga religious group na ito? Sa dinami-dami ng impeachment cases na naganap sa bansa, tulad nung kay Erap, kay CJ Corona, wala kayong statement. Wala kayong statement of magrarally kayo. Pero pagdating kay Duterte, sasabihin nyo, magkakagulo lang, divisiveness. Sinabi nyo rin ba yan? Napaghahalata po kayo. Pasensya naman po Pasensya po sa mga grupo na ito. Alam ko maraming magagalit sa akin, pero it is what it is. It is what it is. Ang tingin ngayon dito, using that, minamalign kayo, ginagamit kayo ngayon ng grupong ito para pabagsakin
ang gobyernong Marcos. Kaya sabi ko, magkakaroon ito ng chilling effect. O ayan, napaghahalata tuloy kayo, there is an insinuation right now that itong grupo na ito, itong religious group na ito, is really afraid of the Dutertes and they are supporting the Pusit. No? So, pag sinusuportahan nyo ang Pusit, ayaw nyo siyang ma-impeach, therefore, you are kinukonsinti ninyo ang kalokohan niya. You are trying to impede, you are trying to influence because your group is powerful. You are trying to intimidate the lawmakers, especially those in the HOR. Kasi pag yung sino ang boboto ng yes to impeach BP Pusit, baka mawala ng boto sa inyo. Yun lang po hopefully, huwag kayo magalit sa akin. Opinyon ko lang yan, no? Kasi nagtataka lang ako talaga mga kababayan. Bakit ito gagawin ng malaking religious group na ito? Ngayon, balik pa dito. No? Ano po yung napag-usapan ng presidente and the president's men? Diyan po sa kanilang fellowship. Alangan palang sabihin, revelation. Ano yung revelation? Di ba may librong revelation sa Bible? Akala nyo naman anong i-reveal? Ngayon kasi baka iisipin ng religious ng mga progressive group. Nako, itong pangulo kinakausap na yung mga president's men niya na taga HOR. Huwag nyong i-impeach Pag nangyari yan mga kababayan, hindi nila tinakel yan. Hindi nila i-move forward yan. Ibinasura nila yan. They are violating their constitutional mandate. Pwedeng ma-impeach kayo dyan. Yari tayo, baka ang susunod na i-impeach si Pangulong Marcos. Eto na daw. Ano daw yung napag-usapan doon? Ano yung mga revelation? Sabi sa politiko, sabi ni Kong Hun, more of kamustahan. Ay, pwede pala yun. Kaya Elora, kung gusto mo ng kamustahan nila Suset, Maritel, Miyu, Ate Maite at sino pa, mag-fellowship din kayo. Parang the Lord of the Ring, the Fellowship of the Ring. Magtsatsaa lang tayo. Magkakape-kape, magbibeso-beso, magkwekwentuhan, No talk on Sara Duterte impeachment at Malacanang dinner. Yun lang yun. House Assistant Majority Leader and Zambales Representative Jay Kong Hung said that the impeachment complaints filed against BP Pusit were not discussed during the dinner of hundreds of lawmakers in Malacanang last Wednesday. Nako, sasabihin ng mga kalaban ng administrasyon, pagwawaldas ng pera ng Malacanang, ayan na naman si Lisa Marcos, pagwawaldas. Kasi ang dami niyan, pakakainin mo, 100. Ang tawag dyan, unprogrammed funds. Yun yung mga unprogrammed funds na, teka, meron palang dinner. Asan ang pondo? Ito, bili ka lang na niyang Jollibee. Di ba? Aloha. Di ba, Suset? Aloha lang. Di kaya tawagan nyo si Suset. Magaling na chef yan. Si Suset. Tawagan nyo si Suset. Ipagluluto kayo, pero the price is right. Ito ang sabi ni Kong Hun, yung interview niya sa Bilyonaryo. It's more of kamustahan lang at nagpakita lang kami ng suporta sa kanya. Ibinigay namin yung maaming manifesto na nagsasabing sumusuporta kami lalong-lalo na sa adhikain niyang paunlarin ang ating bansa. Ganun naman pala Kong Hun was referring to the manifesto of support and resolution that was adopted by the HOR recently to express their support for Marcos and his administration. Totoo po yan, no? Meron po silang manifesto of support. So, hindi na natin papakita sa inyo yung papel niyan. Meron po talaga. Punta nyo na lang yung FB page ni Benji Contreras Jr. Nandun po yan. As of now, hindi talaga namin pinag-usapan ang mag-file ng impeachment complaint. Walang sinasabi sa amin, hindi namin napag-uusapan ng majority yan.
When asked by Webb about his position on the move to impeach Duterte, Kong Hong replied, "Malinaw po ang ating position from the very start. Sinasabi natin na walang hakbang ang mayora ng Kamara para impeach si BC Pusit. Sinasabi namin na simula pa lang na wala kaming balak. Pagdating sa majority, hindi namin pinag-uusapan yan." He said members of the House are occupied with committee hearings like the alleged irregularities in Duterte's confidential funds and the connection of illegal POG operations to the illegal drug trade and AG case in the implementation of the drug war campaign of the Duterte administration. Dito, hindi pwedeng magsalita na dyan si Kong Hun kasi may nakafile na eh. Since may nakafile na, even though na hindi nila iniisip, pinag-uusapan, may nakafile na, kailangan nilang itackle yan. Pero not publicly na may sasabihin sila, their opinion, no. May nakafile na eh. Ako dito, ang sagot niya dito mga kababayan, it is so safe. Very safe na sagot yan. Oo, tama naman yan, no? Baka, ano yun, sub judice, kung baga sabi nga nila. Di ba? May nakafile na eh. Hindi kailangan baliwalain yan, ha, mga kababayan. Daanan lang natin tong FB page ni Benji Contreras kasi po, si kanyang brother na si Professor Antonio Contreras, mayroon pong sinabi dyan. Ayan po, Prof. Tonton, pahiram po ah. Shout out po kay Prof. Tonton. Meron po siyang ano dyan, YouTube channel, Usapang Politika po. Paki-subscribe nyo na lang po. My reservation towards impeachment notwithstanding, I still would insist that Sara Duterte should be brought to court for committing acts that violated the laws and the Constitution. And now that 2 impeachment complaints are filed, then let us follow the process. Correct. I agree po kay Prof. Tonton. Congress, if they have the numbers, must impeach. And the Senate should hear and decide. We cannot allow the reservations of President Marcos, who constitutionally has no power to stop an impeachment proceeding, much less the opinion of any church or religious group. Correct. To derail what is ordained. Kasi ano po yan sa Constitution eh. Pag may nag-file ng impeachment, the Congress must act on it. Diba? Dinggin ninyo. Kung may numero para i-impeach, i-impeach. Dalhin sa Senate. Kung ang Senate mag-decide mag-impeach, then it so be it. Hindi yung magbibigay kayo ng dissenting opinion tulad ni Bato, tulad ni Salceda, na hindi na daw maaano yan. 'Di ba? Para kayong mga gago, alam nyo ba ang sinasabi ninyo? Di sana kung ayaw nyong ma-impeach si Sara Duterte o ni public officials ng mga impeachable, tanggalin nyo na yung Article 7 o Article 11, sorry. Ha? Accountability of public officers dun sa 1987 Constitution. Amend the Constitution. Remove that article. Para wala na lang impeachment. Diba? Kasuhan na lang kaagad si Pusit. Ito pa sabi ni Prof. Tonton, no? Dismissing the complaint or sitting on it just because President Marcos expressed his opinion would send the wrong message. Correct. Sa akin nga, wrong na nga eh. Diba? Kasi ang mga taong minsan gullible o gullible. Madaling mapaniwala, mga kababayan. So, kahit na ano pa ang sabi ng presidente, wala siyang mandato dyan. Wala siyang pakialam dyan. Ano ba nang sabihin ng mga church group? Wala. Don't try to influence. Kasi, ano yan eh, yung mga mambabatas, no? You will be violating your mandate. Kasi hindi kayo ka-impeach eh. Dapat ma-impeach kayo dyan eh. Yung mga nagsasabing ganyan na, wala, hindi na darating. Hindi, patay na yan. Hindi nyo pa nga tinatry eh. Sundin nyo yung proseso, sabi nga let us follow the process. Diba? Irespeto nyo yung proseso. Tragis kayo. Buti pa nga si SP Escudero, nagpaalala sa mga kapwa niya senador, wag na kayong magsalita as much possible. We have to respect the process. Diba? Sara Duterte has clearly transgressed norms and the law. Correct, I agree. Itong mga sinabi ni Prof. Tonton Contreras, agree po ako dito. Sara Duterte transgress. Nagkasala po siya. Nagkamali siya. Hindi niya nga madepende. Hindi niya mapaliwanag kung paano niya ginastos yung confidential funds niya. Ang nagpapaliwanag yung mga tauhan niya na ngayon masisira ang mga karir, na ang mga karir ay mga long-time civil servant, mga civil service career officials.
36 years, 30 years, dekada na nagtatrabaho sa isang pwesto lamang sa isang government agency. Pagpasok ni Pusit, sira ang kanilang karir. The likes of Catalan, the likes of Mercado, si Acosta. Di ba? O kawawa naman. Di ba? Sila ang nagpapaliwanag tulad ng kanyang confidential funds, mga special disbursing officers. Pinagsabihan sila, i-transfer nyo yung pera dito kay La Chica o kay Nolasco na mga nasa uniform personnel. Kasi alam nila paano i-disburse. Pero wala silang mandato yung dalawang tao na yun na pinagbigyan ng pera. So therefore, na-transgress na ni Pusit. Lalo na yung Republic Act o PD 1445 na bawal kang mag-transfer. Parang lang yung budget of another department cannot be transferred to another department without the approval of the Congress. Bawal yun. Kaya nagkasala siya. Dinamay niya yung dalawa na SDO. Diba? Yung mga pagbabribery niya, pambabraso niya, pambubusol niya sa mga empleyado ng DepEd like the Catalans, like si Mercado, si Isias, minsan si POA. Yung tapat na yun umamin na tumatanggap ng sobre mula sa opisina ng DepEd at ng OBP. O, diba? Ngayon, above the law pa siya. Diba? Masyado siyang nagiging parang siya ang Diyos. Siya ang hari ng ating bansa. No. Hindi pwede yun. Yun na lang, mga pangalan sa acknowledgement receipt ng mga fictitious names eh. Kung fictitious name to defend the security and the life of those people who receive the money from them, dapat simula pa lang, sinabi niya na. Siya ang leader doon eh. You are the leader. You are accountable for every actions of your people. Ikaw ang nagsabi, dapat accountable ka doon. Panindigan mo yun na hindi. Diba? Nasaan si Mary Grace Piatos? Dapat nung sinabi niya, Your Honor, may I speak? Ganon eh. If you allow me to. Okay. Those names are fictitious. Those names are to protect the real identity of persons who receive these confidential funds. If you will allow me, we can go to executive session and I will tell you that I will disclose it there just to protect the identity of these people. Ganon sana. Pero anong sinabi niya? Political persecution. Pag namatay ako, tugisin mo. Huwag kang hihinto, patayin mo si Marco, si Lisa at si Martin. Hindi. Instead of addressing directly the questions that is looming on the departments that she handled and now currently an vice president, deflection, evasion. So therefore, merong guilt talaga. Kailangan talaga siyang managot. After ng mga hearings na ito, kakasuhan yan mga kababayan, lalo na kay Congressman Luis Tru nung sinabi niya yung 1445. Malversation of funds. Doon na nanginig si Acosta. Alam niya, nasabit siya. Di ba? Malaking kalokohan ng ginawa ni Pusit, lalo na sa mga naaawa ako sa mga tauhan na yan, mga kababayan. Tapos, kita nyo paano niya idepensa yung kanyang chief of staff? 2 senador ang nagbabantay. Di ba? Nakakahiya po. Ito pa sabi ni Prof. Tonton, to ignore the constitutional processes will make her above the law. We cannot allow that. Correct. Kaya itong mga mambabatas na magpapa-influensya dyan sa sinabi ng Pangulo, saka doon sa gagawin ng mga religious group, na in support daw of the statement of the President, no. Diyan nagkamali ang Pangulo. Dapat hindi na lang siya nagsalita eh. No? Dapat hindi na lang i-disclose nung isang vlogger na yun. No, inilabas kasi private conversation yun eh. 'Di ba? Ngayon, lumabas in public, kaya malamang dito gamit na gamit ang sinabi ng Pangulo. Ang mabiblame dito ang Pangulo. Mga walang hiya kasi yung mga matatabil ang dila. Pasensya naman sa mga matatabil ang dila, mga visit. Yun lang po no. Maraming salamat po Prof. Tonton God bless po sa inyo. Nagamit ko po yung inyong... Ako nag-a-agree ako kay Prof. Tonton, no? Mahusay naman po yan, no? Very sensible po, napakatalinong tao ng mga yan, ng Contreras brothers, no? Okay, ano naman po ang sabi ni Representative Ortega, no?
diyan din po sa kanilang fellowship with the President, no? One went down on Malacanang fellowship. Marcos touched by House support, no impeachment talk. O, ayun naman pala di ba? O, sabi dito ni Kong Huntuloy, ni Representative Ortega, sobrang simple na salo-salo lang at ang highlight ay nung prinisenta ang resolution of support ng House. O, yun lang pala naman. Karamihan nga po ng nabasa ko sa Twitter, kabaliktaran po ng nangyari. Noong nakakaupo ng ating Pangulo, noong first 6 months niya actually, he met with a solid North congressman. Last year, ang alam ko, we tried to schedule a meeting with the President na parang salo-salo, not necessarily a Christmas dinner lang. Pero hindi po natuloy. Siyempre, napaka-hectic ng schedule. O, yun lang pala. Matagal na pala itong nakaplano tulad ng PCO. Pero, mga kababayan, hindi nyo maiiwasan ang insinuation na, baka kinausap yan kasi ayaw niyang ipa-impeach si Sara. No? Ano bang dahilan bakit ayaw ipa-impeach ng Pangulo itong si Pusit? Beside sa sinabi niyang unimportant. Sa next na yan. Ortega said Speaker Martin delivered the welcome remarks and presented the resolution of support that was adopted by the House in a plenary session last week. The President was very touched at dala malaking bagay sa kanya na may suporta po sa kanya ang House of Representatives. Okay, that's good, di ba? Ortega reiterated that the dinner had no political undertones. Hindi na nga po napag-usapan niyang politika. More on nagsabi ng ating Pangulo kung ano ang mga trabaho na ginagawa ng legislative at ng executive. Correct. Pero tulad nga po ng sabi ko kanina, hindi nyo maiiwasan maalis sa utak ng mga tao, lalo na ang progressive group, na baka sila ay kinausap na ng Pangulo, yung mga president's men, na huwag nyo nang i-impeach. O, di po ba? O now, labas na tayo dyan sa fellowship nila. O, nag-fellowship ang mga Lord of the Rings. The President's Men, okay? Ito po yung sinasabi ko sa inyo kasi sinabi ni Pusit, hindi marunong maging presidente ang nakaupo ngayon. Wala daw. Hindi marunong. Iba, wala sa panuntunan ni Pusit yung pagiging presidente ni Pangulong Marcos. Kumbaga, below standard sa kanya ang presidensiya ng Pangulo. 'Di ba? Kasi gusto niya hawakan, diktahan ng Pangulo. Kasi siya nga daw ang Pangulo Sa kanya na yan nung 2022, binigay ko lang kay Bongbong. Pero ngayon gusto ko, gawin kong robot si Bongbong. Kung ano man ang iutos ko, kung ano mo yung gawin ko, ako yung puppeteer siya kaya sabi niya, hindi marunong magpresidente ang nakaupo ngayon. Bakit mga kababayan? Ito po kasi, bakit hindi marunong maging presidente ang nakaupo ngayon? Bakit mga kababayan? Diyan po sa ulat ng Presidential Communications Office, ito lang naman po ang hindi, ang ginawa, ulitin natin, ito lang po ang ginawa ng hindi marunong magpresidente. PBBM condones almost 1 billion pesos loans of farmers in Central Mindanao. Central Mindanao. Tanong natin, nagawa ba yan ng tatay niya? Ni Pusit? Anong ginawa ni Duterte sa Mindanao? Ano? Ginawa niya ba to? Inalala niya ba ang mga agricultural sector? Inalala niya ba ang mga farmers doon na nag-aantay ng lupa? Kababayan niyang mga taga Mindanao? Ano ginawa niya? Binasag niya ang Marawi. Pinulbos nila ang Marawi. Maraming nawalan ng kabahayan, o buhay dahil hindi niya alam maging presidente si Duterte. Ang alam niya, violence. O ngayon sasabihin ng anak niya, hindi marunong maging presidente ang nakaupo ngayon. O tignan mo ang ginawa ng hindi marunong maging presidente. Pinatawad ang almost halos 1 bilyon utang ng mga magsasaka dyan sa Central Mindanao. Diba? Itong mga magsasaka na to ang hindi tinugunan ng tatay mo. Iniwan yan. Department of Agriculture noon, import ng import, pati isda, ini-import, lahat ini-import, punyetang import.
'Di ba? O ayan, natulungan niya ba ang mga farmers na naghihikayos na ang daming mga utang? Biruin nyo, 1 billion. Ha? On average, ilan dito? Ha? Ilan dito ang mga taong ang daming utang na farmers? Tapos sasabihin nyo, hindi marunong maging presidente ang presidenteng ito. Hindi lang dito sa Mindanao nagbigay, sa iba't ibang parte ng bansa. Ano yun, yung pinapawalang sala, pinapawalang bisa na yung mga utang ng farmers at higit sa lahat, binibigyan pa sila ng titulo ng kanilang mga lupa. Ayan ba? Tapos itong si Jaime Marcos, imbis na suportahan ng kapatid niya, meron po akong nabasang balita na napakabagal daw magbigay ng titulo ng lupa ang DAR. Anak naman ng siopaw, hindi niya yata alam ang ginagawa ni Secretary Estrella. Sabi nga ni Secretary Estrella, hindi na nga po kami natutulog eh. Tapos pupulaan pa ni Jaime. Sinungaling talaga yung kapatid ni Pangulong Marcos na senator na baba na yan. No? Napakasinungaling. Talagang magkaibigan sila ng inyong beeping pusit. Nakakagigil mga kababayan. No? So ito po yung ginawa ng presidenteng hindi marunong maging presidente. Ha? Fulfilling the promise and legacy of his late father, President Ferdinand R. Marcos Jr. on Thursday, distributed 1,251 certificates of land ownership awards and 13,527 certificates of condemnation with release of mortgage to agrarian reform beneficiaries in Central Mindanao. O tingnan ninyo, 13,527 ang nakareceive ng condemnation, pagpapatawad sa kanilang mga utang ng mga mortgages nila dun sa lupa nila. Di ba? O ayan o. In his speech, 11,709 agrarian reform beneficiaries from Sarangani, Cotabato City, South Cotabato, and Sultan Kudarat will be freed from 939 million in loans, interest, and surcharge. Zero. Kung ikaw ay may utang na mahigit 1 milyon, sa tanang buhay mong isang magsasaka ka, pinatawad ka ng Pangulong Marcos Jr. Dahil ayun ang gustong gawin ng tatay niya noon. Isipin ninyo kung hindi nila dinipose, pinalayas ang Pangulong Marcos Sr., baka number 1 na tayo sa produksyon ng bigas. Diba? Biro nyo ilang bayan yan. Sarangani, Cotabato, South Cotabato, and Sultan Kudarat. 4 na bayan sa Central Mindanao. Nagawa ba yan ni Duterte? Sasabihin lang ni Duterte, wala na tayong pira. Wala tayong pira. Wala tayong pira. COVID kasi, wala tayong pira. Yun na lang malampaya. Diyan sa Palawan, tumigil ba yan ng pagsisipsip ng gas? Tumigil ba sa operasyon ng malampaya? Hindi po. Sinasabi sa atin, no, milyon-milyon kada araw ang kita niyan, tapos walang pera ang gobyerno. Saan napunta? Sa mga oligarko? Diba? Ito po sabi ng Pangulo, ang araw na ito ay katuparan ng hangaring yan. Kami ay narito upang mamahagi ng mga e-titles, CLOA at Certificate of Condemnation with Release of Mortgage o yung tinatawag na COC-ROM. Sa araw na ito, mamimigay po tayo ng 1,251 titulo ng lupa para sa ating mga benepisaryo rito sa Sarangani. Bukod pa rito, mamamahagi rin tayo ng mahigit 13,500 so yan. 'Di ba? Ang dami oh. Sa madaling sabi, mapapawalang bisa ang halos bilyong pisong utang kasama ang amortisasyon, interest at surcharge. Wala. Zero sila ngayon. Ang ano pa nito, baka binigyan pa sila ng puhunan. Binigyan pa sila ng tulong. O ano pa? Nasaan dito yung presidenteng hindi marunong maging presidente? Namigay ng mga lupa, titulo, pinawalang sala ang mga utang, interest, surcharge, nagbigay pa ng tulong. O ano? Yan ba yung hindi marunong maging presidente? Inaalala yung mga nasa laylayan? Hindi nyo kasi nakikita yan eh. Hindi yan ang dinakikita ni Pusit. Bakit? Takbo siya ng takbo eh. Takbo ng takbo eh. Ayaw niyang makita kasi bakit? Mali siya. Sinungaling siya. Oo, eto pa mga kababayan, sa mismong Davao, pumunta ang Pangulo. Ayan, PBBM, Emancipate Farmers in Davao. O, di ba? Sa mismong bayan ng Davao. Mahiya naman kayo.
yung kinamumuhian yung Pangulong Marcos kasi taga Davao kayo. Ayan o, anong ginawa sa mga farmers ninyo? Ha? Reaffirming his commitment to uplifting the lives of Filipino farmers, President Marcos visited Davao to personally distribute 11,559 certificates of condemnation with, yun na naman, pinawalang sala ang mga utang nila, and 816 certificates, mga titulo ng lupa. Ano? Ha? Saan yan? Narito ako upang ipamahagi ang mga sertipikong magpapalaya sa ating mga agrarian reform beneficiary sa inyong pagkakautang sa lupang pag-agraryo. Ang presidenteng hindi marunong maging presidente ayon kay Pusit. Saan po yan? Sa Panabo City, Davao del Norte. Ang programang ito ay naglalayong gawing ganap na tagapagmay-ari ng inyong mga sinasaka. Ibig sabihin, wala na po kayong iisipin na babayaring amortisasyon, interest at iba pang mga surcharge. Sa madaling salita, lahat ng inyong utang, burado na. Ha? Liempo na tanan. Hindi ko po alam yun. Liempo na tanan daw. A total of 9,158 ARBs from Davao del Norte, Davao del Oro, and Davao Oriental were freed from their debt amounting to 678,103,000. Ayan. At least, yung mga farmers, ano pang irereklamo ng progressive group na hindi tinutugunan ang agrikultura? Ha? Yun lang mga jeepney drivers, matitigas ang ulo eh. Pwede naman kayong makipag-sit down eh. Di ba? Ano pa? Ha? Grabe kayo. Mahiya naman kayo. Wow, grabe ito pa anong sabi dito? Sa Sarangani. Sarangani flood control projects nearing completion. Ayan na naman tayo. 'Di ba? Kayo nung bayan yan Sarangani, kay Pacquiao ba yan? 'Di ba? Ang daming ginagawang mabuting proyekto, magandang proyekto, yung sinasabi nyong Panggil Bridge, panahon ni Duterte yan eh. Imbestigahan dapat yung DPWH na yan. Bakit ganyan yan? Kaano lang ng Pangulo dyan, kaka-inaugurate lang, bakit ganyan nangyari? Imbestigahan ng mga kontraktor. Malamang, may kumubra dyan. Kasalanan ng Pangulo? Diba? Si Pangulo ba ang nangontrata? Siya ba ang head ng DPWH? Mga gunggong kasi itong mga didisit na to eh. No? Kung iisipin nyo, yung sinasabi ni Pusit, hindi daw marunong maging presidente ang presidenteng ito. Anong gusto mo? Wag tulungan ng mga ARBs? Wag tulungan ng mga mangingisda? Tulad nyo lang, iniwan nyo yung mga kapwa nating Pilipinong mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Ganun ba ang gusto nyong maging leader? Yung nang iiwan? Yung pinagmumura ang kapwa Pilipino? Pinapapatay ang kapwa Pilipino? Kala mo napakatapang pero duwag naman pala pagdating sa West Philippine Sea, duwag sa mga Tsekwa? Ano sabi ng Pangulo? I intend not to yield. Filipinos do not yield. Galit na galit yung Tsekwa. Di ba kayo nahihiyan yan? Mahihiyan naman kayo. Di ba? Ang presidente ngayon ay presidente ng lahat, hindi ng iilan. Hindi tulad ng mga Dutertes. Ha? Maganda ang ginagawa ng Pangulo. Ha? Kaya nga, itong mga makabayang black, hindi ganong makakontra eh. Ang mga dilaw, mga kakampings, kumakampi sa Pangulo kasi nakikita nila, kita nyo, ARBs, mga magsasaka yan, nawalan sila ng pagkakautang. Marami pa yan. Pinag-aaralan pa ni Secretary Estrella. Kung lahat ng ating farmers ipawalang sala na lang, bigyan ng titulo ng lupa, tapos sabihin, bawal nyong ibenta ang lupa nyo ng 10 years ha, bigyan namin kayo ng pondo, anuhin ninyo, itilt ninyo, paunlarin ninyo ang lupa na yan para naman kumita kayo. Kumita ang ating gobyerno. Leles na ang import ng ating produkto, lalong-lalo na ang bigas at mga produktong agrikultura. Di po ba? Ayan, tinutugunan ng Pangulo. Pero ayaw ninyo. Ayaw ni Pusit, hindi marunong maging presidente ang presidenteng ito. Di BS pala siya. Wala nga siyang maibigay na tamang programa, wala siyang masuwisyon eh. Palamuti ka nga lang eh. Ba't hindi ka na lang makipagtulungan? Bumalik ka na lang sa good graces of this government. Di papalakpakan pa kita pag humingi ka ng tawad. Ikaw ang dapat humingi ng tawad. Di ba?
Hindi ang sambayan ng Pilipino ang hihingi ang ang ano yung hihingi ng patawad mo, ganon. 'Di ba? Eh wala kang ang EQ eh. Emotional intelligence, wala nang ang IQ, wala pang EQ. Anong meron? QQ, kwek-kwek. O 'di ba? Kayo ba naniniwala na ang pangulong ito ay hindi marunong maging pangulo? Sabi ni Pusit. BS po 'yun. BS 'yun. Oo. Mother F pala siya eh. Siya ang hindi marunong maging vice presidente kasi ang pinagsasabi niya ay punong-puno siya ng hate and bitterness. O, di ba? Eh, ang Pangulo, tatawanan lang siya. Unimportant naman yan. Unimportant, puta. Parang wala kang silbi. Wala kang bilang. Kumbaga, sa yung pinaka mahal na element of the earth, yung mga gold, diamond, siya, wala eh. Ano, kalawang. Siya yung kalawang sa mga metallic elements na napakamahal. Kalawang na multo pa. O di ba mga kababayan? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.